Kabanata 1171. Si Kyle ay hindi tanga. Sa kabaligtaran, maaari niyang makuha ang pagmamahal ni Lolo Isabel dahil si Kyle ay isang matalinong tao. Kaya nakikita niya na ang relasyon ni Cyrus at Randolph ay tiyak na hindi tulad ng iniisip niyang napakasimple. Kung magkaibigan lang sina Randolph at Cyrus, hindi na kailangang makinig ni Randolph kay Cyrus. Sa sandaling ito nag-react si Kyle. Hindi naman siguro ordinaryong tao si Cyrus. Sa kabaligtaran, maaaring may enerhiya pa rin si Cyrus na hindi niya maisip. Si Alexander, na tumulong kay Kyle na harapin si Cyrus, ay ganap na natulala sa sandaling ito. Pagkatapos ng lahat, ang dahilan kung bakit pinili ni Alexander na tulungan si Kyle ay dahil naisip niya na si Kyle ay maaaring maging manugang ng pamilya tao sa hinaharap. Ngunit sa oras na ito kung si Kyle ay talagang hindi pinapayagan na maging malapit kay Isabel, kung gayon ang kanyang pagnanasa ay maaaring walang kabuluhan. Ang mas nakakatakot pa ay na-offend ni Alexander si Cyrus na may kakaibang relasyon kay Randolph at ang kanyang pamilyang Lee ay maaari ding maapektuhan ng husto. Kaya sa sandaling ito puno ng pagsisisi ang bituka ni Alexander. Ang nasa isip niya ay hindi siya sinampal ni Cyrus sa harap ng napakaraming tao kundi kung ano ang susunod na mangyayari. Nang ang lahat ay nag-iisip tungkol sa mga tanong na ito, ang tiyuhin ni Isabel na si Tao Ye sa wakas ay natapos ang tawag sa telepono at mabilis na naglakad papunta sa gilid ni Randolph. Master Lu, nakausap ko lang ang tatay ko sa telepono. At pumayag ang tatay ko sa kahilingan mo. Hindi namin hahayaan na asarin siya ni Kyle sa hinaharap. Mahalaga rin ba ang pakikipagtulungan mo sa ating pamilya tao? Maaari ba tayong magpatuloy? Mahinang sabi ni Tao Ye kay Randolph. Matapos marinig ang mga salita ni Tao Ye, tumango si Randolph na lubos na nasisiyahan, at pagkatapos ay mahinang sinabi, puntahan mo ako bukas kasama ang kontrata. Sige. Tuwang-tuwang tumango si Tao Ye. Pagkatapos ng lahat, ang proyektong ito kasama ang pamilyang Lo ay napakahalaga pa rin sa pamilya Tao. Kapag naging matagumpay ang pagtutulungan sa proyektong ito, ang mga benepisyong hatid sa pamilya Tao ay tiyak na hindi maihahambing sa isang maliit na Kyle. Narating ng lolo ni Isabel ang kanyang kinalalagyan ngayon, sapat na upang patunayan na napakatalino niyang tao, kaya napakalinaw sa kanyang puso kung paano pipiliin ang bagay na ito. At si Isabel ay nakatayo doon na tulala. May gulat sa kanyang mga mata. Dahil hindi niya akalain na malulutas ni Cyrus ang ganoong kalaking gulo sa isang pangungusap lang, si Isabel ay lihim din sa kanyang puso, nahulaan niya kung ano ang pagkakakilanlan ni Cyrus. Nararamdaman ni Isabel na tiyak na hindi kasing simple nang nakikita niya si Cyrus, kung hindi ay hindi masusunod ni Randolph ang kanyang mga salita. Tila walang paraan si Kyle na tanggapin ang resultang ito, puno ng pagtataka ang kanyang mga mata. Kung wala na, mauuna na ako. Bahagyang ibinato ni Randolph ang pangungusap na ito kay Tao Ye, at pagkatapos ay inakay si Maricho sa labas ng bulwagan. Young Master Lu, magkita tayo. Nagmamadaling sumigaw si Tao Ye nang makita niyang aalis na si Randolph, at pagkatapos ay nagkusa na palabasin sina Randolph at Maricho sa bulwagan. Si Kyle ay tumingin sa likod ni Randolph na may kawalan ng pag-asa, na para bang kahit ngayon ay hindi siya makapaniwala na totoo ang kanyang nakita. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Tao Ye sa hall mag-isa. Nang makita ni Kyle si Tao Ye, nagmamadali siyang tumakbo kay Tao Ye, at tuwang-tuwa na sumigaw, Lolo Tao, wala ka bang balak na kanselahin ang pakikipag-ugnayan sa pagitan namin ni Isabel? Kasal. Sa oras na ito, si Tao Ye ay tila ibang tao nang kaharap si Kyle, siya ay nanunuya ng labis, at pagkatapos ay mahinang nagsabi. Kyle, nahihiya ka bang sabihin ito? Kailan kayo nagpakasal ni Isabel? Lolo Tao, pwede bang tigilan mo na ang pagbibiro sa akin? Hindi sinabi ni Lolo Tao. Tila medyo kinakabahan si Kyle at gustong magpaliwanag. Ano ang sinabi ng aking ama? Direktang pinutol ni Tao Ye si Kyle, at pagkatapos ay nagpatuloy. Sinabi nga ng aking ama na maaari kanyang bigyan ng pagkakataon na ituloy ka, pero hindi niya sinabi na gusto niyang gumawa ng marriage contract. Hindi. Ibinuka ni Kyle ang kanyang bibig para sabihin. Hindi ba, matagal ka nang binigay ng tatay ko. Pero wala ka man lang pag-unlad. Nakikita ko, wala ka sa puso ni Isabel, at maging kayo ni Isabel. Walang resulta, kaya hindi ka dapat pumunta para manggulo sa hinaharap. Malamig na sabi ni Tao Ye.
Tito Tao, pwede bang tumigil ka na sa pagbibiro sa akin, sincere ako kay Yezon. Tuwang-tuwang sigaw ni Kyle. Kailan ako nag-joke sa'yo? Malamig nang umuso si Taoye at pagkatapos ay direktang sumigaw sa lahat ng naruroon. Mula ngayon magkikita muli si Kyle at ang ating pamilya Tao. Wala itong kinalaman sa anumang ginagawa ni Kyle at wala itong kinalaman sa aming pamilya Tao. Matapos marinig ang mga salita ni Taoye, lahat ng naruroon ay natulala. At ang kanilang mga mukha ay labis na nabigla. Dahil pakiramdam ng lahat na ang insidente ngayon ay isang salungatan sa pagitan ni Cyrus at Alexander. Ngunit walang nag-iisip na sa huli, ito ay dahil lamang sa ang hitsura ni Randolph na si Kyle ang naging pinakamalaking biktima. Si Alexander ay sinampal ng ilang beses ni Cyrus, ngunit kumpara sa pagkawala ni Kyle, ito ay isang patak sa balde. Pagkatapos ng lahat, kapag nawala na ng proteksyon si Kyle ng pamilya Tao, isa na talaga siyang napaka-ordinaryong mayamang pangalawang henerasyon, kahit si Alexander. Kung nangyari ito ngayon, ito ay katumbas ng pagtutulak kay Kyle sa isang bangin at hinding-hindi niya magagawang tumalikod. Sa oras na ito, napagtanto ni Kyle kung gaano kakilakilabot na tao ang kanyang pinukaw. Tumayo si Lina sa kinatatayuan, bukod pa sa pagkagulat, gulat na gulat siya. Sa oras na ito, napagtanto niya kung gaano kakilakilabot na enerhiya ang taglay ng kaklaseng ito na si Cyrus. Ang ginawa ni Cyrus noon ay hindi dahil sa impulsiveness at recklessness, kundi dahil may sapat na tiwala si Cyrus. Mukhang hindi payag si Kyle na mawala ang lahat ng ganito, kaya dali-dali siyang tumakbo sa harapan ni Isabel, at pagkatapos ay tuwang-tuwang sumigaw kay Isabel. Oo, ang mga bagay ay talagang hindi tulad ng iniisip mo, maaari mo ba akong tulungan sa isang salita? Kyle, binalaan kita na layuan mo si Cyrus, ngunit hindi ka nakinig. Ngayon kasalanan mo na ang lahat at ililigtas ko rin ito. Hindi ikaw. Malamig na binitawan ni Isabel ang pangungusap pagkatapos ay tumalikod at umalis. Kabanata 1172. Walang pakialam si Cyrus sa mga sumunod na nangyari pagkatapos niyang umalis sa hotel ni Tao. Dahil pakiramdam ni Cyrus na naipaliwanag niya ng malinaw ang lahat, si Randolph mismo ay napakatalino, kaya naman, napakalinaw ni Randolph kung ano ang susunod na gagawin. Ngunit bago umuwi si Cyrus, nakatanggap siya ng tawag mula kay Randolph. Brother Cyrus, nagawa ko na ang mga bagay na ipinaliwanag mo sa akin at hindi dapat ipagpatuloy ni Kyle ang panggigipit kay Isabel sa hinaharap. Mahinang sabi ni Randolph. Okay, guguluhin kita tungkol dito. Malumanay na sagot ni Cyrus. Ito ay lahat ng walang kabuluhang bagay. Kung ikukumpara sa tulong mo sa aming pamilyang Lo, Kuya Cyrus, isa lang silang patak sa balde. Mabilis na sabi ni Randolph. Ang isang yarda ay isang yarda. Alam kong medyo maghihirap ang pagtutulungan ng pamilya Lo at ng pamilya Tao. Ngunit huwag kang mag-alala, maaari mong kontakin si Jonathan kapag may oras ka para makita ang relasyon ng ating dalawang kumpanya. Mayroon bang anumang proyekto ng pakikipagtulungan? Napakakalmang sabi ni Cyrus. Kuya Cyrus, hindi na ba ito kailangan? Nakangiting sabi ni Randolph. Magkaibigan tayo, hindi mo kailangang maging magalang. Ang ilang mga proyekto ay ibinibigay sa sinuman upang gawin, kaya mas mahusay na ipaubaya ang mga ito sa isang taong pinagkakatiwalaan ko. Direktang sabi ni Cyrus. Panipi. Saglit na nag-alinlangan si Randolph pagkatapos ay mahinang sinabi, Brother Cyrus, salamat. Medyo maraming salamat sa akin. Masyado kang magalang. Nakangiting sagot ni Cyrus, saka ibinaba ang telepono. Walang masyadong mayayamang kaibigang pangalawang henerasyon na kilala ni Cyrus. At karamihan sa kanila ay contradiction. Si Randolph ay isang mayamang pangalawang henerasyong kaibigan ng chapter na kilala ni Cyrus. Bilang karagdagan, sa tingin ni Cyrus ay napakahusay din ni Randolph. Hindi naman masama, kaya hanggat makakatulong, siguradong hindi tatanggi si Cyrus. At alam din ni Randolph sa kanyang puso na bagamat pinag-uusapan ni Cyrus ang tungkol sa pakikipagtulungan, ang isang malaking kumpanya sa antas ng Triton Group ay hindi kapareho ng kanilang pamilyang Lo. Ang tulong ng Ding Group sa pamilya Lo ay walang iba kundi iyon. Mas naiintindihan ito ni Randolph kaysa sinuman, kaya lihim niyang naaalala ang kabaitan ni Cyrus sa kanyang puso. Pagkatapos ibaba ang telepono, umuwing mag-isa si Cyrus. Ngunit pagdating sa bahay, nalaman ni Cyrus na wala sa bahay ang babaeng si Sheila.
Matagal nang nakikipag-ugnayan si Cyrus kay Sheila. Pakiramdam niya ay napaka-monotonous talaga ng buhay ni Sheila. Karaniwan. Pumapasok siya sa paaralan sa araw at pagkatapos ay nananatili sa sofa sa gabi. Sa panonood ng TV, wala talaga akong kaibigan at bihira kong makitang lumalabas si Sheila. Mahigit alas 7 na ng gabi. Medyo kakaiba ang pakiramdam ni Cyrus nang malaman niyang wala si Sheila sa bahay at lihim na inisip kung lumipat na ba si Sheila. Bang bang bang. Sa sandaling ito, may kumatok sa pinto. Saglit na natigilan si Cyrus pagkatapos ay mabilis na tumalikod at naglakad papunta sa pinto para buksan ang pinto. Pagkabukas ng pinto, lumitaw ang maselang mukha ni Sheila sa linya ng paningin ni Cyrus. Si Cyrus na masaya pa rin dahil tuluyang lumayo si Sheila ay agad na hindi nakapagsalita. Ngayong Sheila siya ay napakaganda ng pananamit. Nakasuot ng itim na masikip na maikling palda na nagpapakita ng malaking piraso ng patas na balat sa kanyang dibdib. Isang maganda at sexy na collarbone sa matayog na twin peak. At magandang mukha na nakasabit dito light makeup. Pink lip gloss smeared sa sexy matambok labi. Ang palda ay napakaikli. Na para bang ito ay magagawang ibalot ang napakakaakit-akit na puwit. Isang pares ng mga balingkinitan at makatarungang mga binti ay direktang nakalantad sa hangin. Sobrang sexy at kaakit-akit pagtapak sa isang pares ng mataas na takong sa kanyang mga paa, tila ang bawat lugar ay napakaganda at kaakit-akit. Hindi napigilan ni Cyrus na matigilan matapos makita ang pananamit ni Sheila. At ang mga mata nito ay diretsyong bumagsak sa magagandang binti ni Sheila. Walang paraan na masyadong kaakit-akit ang mga binti ng babaeng ito. Kaya lang nang maalala ni Cyrus ang paraan ng pagpatay ni Sheila sa pinuno ng pamilyang Wen, naramdaman niya na ang babaeng ito ay kasing takot ng isang demonyo. Dapat kong sabihin na ang babaeng ito, si Sheila, ay ang tunay na kombinasyon ng isang anghel at isang demonyo. Mukhang maganda ba? Tila nakita rin ni Sheila na may mali sa mga mata ni Cyrus at mahinang tinanong si Cyrus. Obo-obo. Nahihiling na umubo si Cyrus nang marinig niya ang mga salita ni Sheila at pagkatapos ay mahinang nagtanong, anong ginagawa mo? Bakit late ka bumalik? Anong gagawin ko parang walang kinalaman sa'yo? Bahagyang sumagot si Sheila kay Cyrus at pagkatapos ay sinipa ang mataas na takong sa kanyang mga paa at naiwan ang kanyang mga paa. Naglakad si Sheila sa sofa, umupo sa sofa, binuksan ang TV at nanood. Napabuntong hininga si Cyrus matapos makita na si Sheila ay tila walang balak na makipag-uusap sa kanya at pagkatapos ay nagpatuloy sa pagtatanong. Kailan ka lilipat sa aking bahay? Mabilis ngayon, hindi dapat magtagal. Sheila said lightly. Ayan yun. Tumingin si Cyrus kay Sheila at walang magawang tumango pagkatapos ay tumalikod at naghanda na bumalik sa kwarto para magpahinga. Kailan mo haharapin si Jimmy? Halos makalimutan mo na ba ang seryoso mong negosyo ngayon? Tumingon si Sheila para tingnan si Cyrus at mahinang nagtanong. Hindi na bumalik si Jimmy. Gusto ko man siyang harapin ngayon, wala akong mahanap. Maghintay lang. Malumanay na sagot ni Cyrus. Panipi. Ibinauling ni Sheila ang kanyang ulo upang tingnan si Cyrus nang hindi nagsasalita, ngunit nanood ng serye sa TV na may seryosong ekspresyon. At tumalikod si Cyrus at bumalik sa kanyang kwarto para magpahinga. Sa kabilang banda, sa hotel ng pamilya Tao. Wala sa mood si Isabel na magdaos ng isang birthday party pagkatapos na dumaan sa affair ni Kyle at Cyrus. Kaya gumawa siya ng random na dahilan at umalis ng maaga at nakita ng mga bisitang dumating na nakaalis na si Isabel, natural doon. Walang balak ituloy. Ngunit ngayon, tinatayang hindi magtatagal ang insidenteng ito ay kumalat sa buong Tianyuan Province. Sa oras na iyon, malamang na makilala ng mga nasa itaas na antas ng mga tao sa buong lalawigan ng Tianyuan ang isang taong nagngangalang Cyrus. Ang kakayahang gumawa ng isang malaking kaguluhan sa party ng kaarawan ng pamilya Tao at umalis ng hindi nasaktan ay sapat na para sa isang ordinaryong tao na ipagmalaki habang buhay. Higit pa rito, may hindi maipaliwanag na relasyon sina Cyrus at Randolph na ginagawang misteryosong kulay ang pagkakakilanlan ni Cyrus. Dumating si Isabel sa bahay ng kanyang lolo pagkaalis ni Isabel sa hotel. Ang lolo ni Isabel, si Rico, ay maaaring ituring na isang napakamaalamat na figure sa lalawigan ng Tianyuan. Kinokontrol ng kasalukuyang pamilyang Tao ang hindi bababa sa 10 nakalistang kumpanya.
At ang mga asset ay lumampas na sa 10 bilyon. Ngunit si Rico ay palaging may problema sa puso at ang problemang ito sa puso ay hindi pa siya nakakahanap ng angkop na tagapagmana. Kabanata 1173. Mayroon lamang 2 lalaki sa 3 henerasyon ng pamilya tao. At ang panganay na apo ni Rico ay orihinal na pinalaki bilang tagapagmana. Siya ay nagpakita ng isang mahusay na katalinuhan sa negosyo sa murang edad. Ngunit dahil sa isang babae napatay niya ang anak ng deputy governor ng Tianyuan province noong panahong iyon. Sa huli, napapanood lang ni Rico ang kanyang apo na nakakulong. Ang pangyayaring ito ay isang malaking dagok sa pamilya tao. Ilang taon ang ginugol ng pamilya tao. Hanggang sa bumaba sa pwesto ang deputy governor ay nakarecover siya ngunit hindi mahuli ang panganay na apo. Ang bunsong apo ni Rico ay mahina at may sakit mula pagkabata at ang kanyang utak ay hindi maganda kaya walang paraan upang manahin ang mga industriya ng pamilya tao. Maraming apo si Rico kabilang sa mga ito ang paborito ni Rico ay maaaring si Isabel. Kaya nilalayo ni Rico na hayaan si Isabel na mamana ang negosyo ng pamilya tao sa hinaharap ngunit hindi masyadong interesado si Isabel sa mga bagay na ito. Walang pagpipilian si Rico kundi ang tumuon kay Kyle. Noong panahong iyon, ang lolo ni Kyle ay mabait sa pamilya tao kaya binalak ni Rico na pagsamahin sina Kyle at Isabel upang magamit ni Kyle ang manugang na babae ay nagmana ng negosyo ng pamilya. Ito rin ang dahilan kung bakit tugma pa rin ni Rico sina Kyle at Isabel kahit na mas mababa ang pamilya Huang sa pamilya tao. Ngunit ngayon ay pinili ni Rico na isuko si Kyle na ikinagulat ni Isabel kaya pagkalabas niya ng hotel, si Chapter ay pumunta sa bahay ni Rico. Pagkapasok sa villa, nakita ni Isabel si Rico na nakaupo sa sofa sa isang sulyap, mabilis na naglakad, at bamulong. Lolo, birthday party ba dyan? Walang pakialam na tanong ni Rico. Well, tapos na. Tumingin si Isabel kay Rico at bahagyang tumango. Dahil wala kang nararamdaman para kay Kyle, hindi ka na ipapahiya ni Lolo sa pagkakataong ito. Hindi lilito si Kyle sa iyong buhay sa hinaharap. Alam na alam ng puso ni Rico na si Mian kung ano ang naririto ni Isabel sa pagkakataong ito kaya direktang sinabi niya ng walang anumang kalokohan. Lolo, talagang sumuko ka na ba kay Kyle? Hindi makapaniwalang tanong ni Isabel. Tama, sumuko na ako. Bahagyang tumango si Rico pagkatapos ay lumingon kay Isabel at pagkatapos ay nagpatuloy sa pagtatanong, ikaw at ang Cyrus na iyon ano ang relasyon? Ano ang relasyon namin ni Cyrus? Ang mga mata ni Isabel ay kumislap ng kaunting kakaiba pagkatapos marinig ito. At saka, wala kang kailangang itago sa akin. Ano ang relasyon mo nitong Cyrus? Magkano ang alam mo tungkol dito Cyrus? Mabagal na sabi ni Rico. Panipi. Nag-alinlangan si Isabel ng 2 segundo pagkatapos ay mahinang sinabi, Lolo, kami ni Cyrus ay ordinaryong magkaibigan lang, nagkita kami sa eroplano. Ang pagiging isang ordinaryong kaibigan lang ay kaya kanyang tretuhin ng ganito. Hindi mapigilan ni Rico na mapangiti. Anong problema ni Cyrus? Naguguluhang tanong ni Isabel. Alam mo ba? Gaano kalaki ang panganib na dapat gawin ng pamilyang Lu sa pagsang-ayon na makipagtulungan sa pamilya nating tao sa pagkakataong ito? At ang kooperasyong ito ay walang pakinabang sa pamilya Lu. Ngunit si Randolph ay dahil lang nagbago ang isip ni Cyrus na sapat na upang patunayan ang intensyon ni Cyrus para sa iyo at para patunayan din na ang relasyon ni Cyrus at Randolph. Hindi simple ang Randolph. Mabagal na sabi ni Rico. Ito. Natigilan si Isabel nang marinig niya ang mga salita ni Rico. Ipapangako ko lang na kanselahin ang pakikipag-ugnayan sa pagitan mo at ni Kyle. Dahil sa tingin ko ay mas bagay si Cyrus para sa iyo at dapat na magustuhan ka rin ni Cyrus kung hindi niya ito gagawin. Nagpatuloy si Rico. Lolo, sa palagay ko ay maaaring mali ang pagkakaintindi mo. Ibinuka ni Isabel ang kanyang bibig para magpaliwanag. Ganoon din. Huwag kang mag-alala. Nabuhay si Lolo sa loob ng maraming taon. Tiyak na hindi ako magkakaintindihan sa ilang mga bagay, tiyak na may nararamdaman itong Cyrus para sa iyo, kaya sana ay makausap mo itong si Cyrus ay magkasama. Direktang sinabi ni Rico nang walang anumang kalokohan. Pero paano kung hindi talaga ako gusto nitong si Cyrus? Sabi ni Isabel na nakakunot ang noo. Paano mo malalaman na hindi ka gusto ni Cyrus kung hindi mo pa nasusubukan?
Bahagyang ngumiti si Rico at pagkatapos ay nagpatuloy. Gayun din. Alam ni Lolo na may nararamdaman ka rin para sa Cyrus na ito. Gusto ko ito. At si Cyrus ay may napakagandang relasyon kay Randolph. Na nagpapakita na kaya ka rin niyang pantayan, kaya sa pagkakataong ito, plano ni Lolo na maging isang pang-adultong kagandahan at hayaan kang makasama si Cyrus. Narinig ito ni Isabel pagkatapos sabihin ito. Hindi niya napigil ang magpakawala ng isang mapait na ngiti, at pagkatapos ay mahinang sinabi, Lolo, sa tingin mo ba ay napakasimple ng mga bagay, hindi ako gusto ni Cyrus. Hindi ka nagkukusa na pag-usapan ng mga bagay-bagay kay Cyrus. Linawin mo paano mo malalaman na hindi ka gusto ni Cyrus. Diretsong tanong ni Rico. Lolo, pinaplano mo bang hayaan akong magtapat kay Cyrus? Nagtatakang tanong ni Isabel. Gusto ko lang makasama ka ni Cyrus. Walang ekspresyong tugon ni Rico. At tumingin si Isabel kay Rico sa harap niya. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit masayang isinuko ng kanyang lolo si Kyle. Dahil mas bagay si Cyrus sa posisyon ng manugang ng pamilya tao kaysa kay Kyle. At saka, dapat alam mo rin na kailangan ng pamilya tao natin ngayon ng may kakayahang tagapagmana. Dahil gusto mo si Cyrus. Kung gayon mabibigyan ng pagkakataon ni Lolo itong si Cyrus, ngunit kung kaya niyang samantalahin ang pagkakataong ito o hindi, ay walang pagpipilian. Sa sandaling ito, muling nagsalita si Rico at nagmamadaling sinabi ni Isabel. Lolo, paano kung gusto ko si Cyrus? Paano kung hindi ako gusto ni Cyrus? Walang magawang sigaw ni Isabel. Kung itong si Cyrus ay talagang walang nararamdaman para sa iyo, paano niya magagawa ang mga bagay na ito para sa iyo? Kailangan mong magtiwala sa aking paghatol, dapat na gusto ka ni Cyrus. Sabi ni Rico sa sobrang kumpiyansa na tono. Maaaring talagang gusto ako ni Cyrus. Matapos marinig ni Isabel ang mga salita ni Rico, isang kakaibang tingin ang sumilay sa kanyang magagandang mata. Obviously, gusto ni Isabel si Cyrus pero hindi siya sigurado kung gusto siya ni Cyrus. Kung talagang makakasama niya si Cyrus, lahat ng problema ni Isabel ay malulutas. Sa sandaling ito, halatang hindi alam ni Isabel ang gagawin. Hindi na nagsalita pa si Rico at piniling tumayo at umalis. Kabanata 1174. Bandang alas 8 ng umaga, nagising si Cyrus at simpleng naglinis, at pagkatapos ay dumating sa Bihang University. Dahil late na nagising si Cyrus, nagsimula na siya ng klase pagdating niya sa paaralan. Ngunit matagal nang nakasanayan ng mga guro sa paaralan na si Cyrus ay late na dumating at maagang umalis. At maaaring magkaroon pa ng mahabang panahon. Hindi siya pumasok sa paaralan para sa klase, kaya pinapasok niya si Cyrus sa silid-aralan nang hindi nagtatanong pa. Matapos makita si Cyrus, medyo kumislap ang mga mata ni Lina ng kakaiba, dahil pagkatapos maranasan ang birthday party ni Isabel kahapon, alam na ni Lina na hindi ordinaryong tao si Cyrus. Pagka-uwi niya, nagtanong din siya tungkol sa pagkakakilanlan ni Cyrus mula sa kanyang ama, ngunit wala siyang nakita. Dahil dito, lalo pang na-curious si Lina kung sino si Cyrus sa kanyang puso. Mabilis na lumipas ang oras ng umaga. May klase lang ang klase ni Cyrus sa umaga, kaya pagkatapos ng klase, nagsimulang mag-impake ang lahat at maghanda para umalis. Cyrus, kain tayo sandali. Nang nag-iimpake na si Cyrus at naghahanda para bumalik, biglang pinigilan ni Beanie si Cyrus at ngumiti sa kanya, sabi ni Cyrus. Natigilan si Cyrus nang marinig niya ang mga salita ni Beanie, pagkatapos ay bahagyang tumango at sinabing, okay, you can decide the place, I will treat you today. Naghihintay lang sa mga salita mo. Masayang ngumiti si Beanie matapos makitang masayang sumang-ayon si Cyrus. Si Cyrus, Beanie iba pa ay nag-impake lang ng kanilang mga gamit, at pagkatapos ay nagpas siyang umalis sa paaralan at maghanap ng isang restaurant malapit sa paaralan para sa isang pagkain. Ngunit bago lumabas ng silid-aralan si Cyrus, nagkusa ang monitor na si Rafael na maglakad sa harap ni Cyrus, at pagkatapos ay walang ekspresyong tinanong si Cyrus, Cyrus, may oras ka ba ngayon? Meron akong gagawin. Gusto kong sabihin sa iyo. Hindi mapigilan ni Cyrus na matigilan matapos marinig ang mga salita ni Rafael. Kung tutuusin, matagal na siyang nasa Bihang University. Pero minsan itong kabanata ni Rafael.
Nagkusa siyang kausapin si Cyrus at nakita ni Cyrus ang ekspresyon sa mukha ni Rafael at naramdaman niya na may mahalagang sasabihin sa kanya si Rafael. Sige. Hindi masyadong nag-iisip si Cyrus, tumango lang siya at sumang-ayon. Bahagyang sinulyapan ni Rafael sina Beanie, Stephen, at Norvay pagkatapos ay tumalikod at tumakbo palabas ng silid-aralan. Sinundan din ni Cyrus si Rafael palabas ng classroom. Ano ang hinahanap ng monitor kay Cyrus? Tanong ni Beanie kay Stephen na may pagtataka sa mukha. Tinatanong mo ako, sino ako para tanungin? Walang magawa si Stephen at pagkatapos ay nagpatuloy. Ang monitor ng klase namin ay palaging nag-iisa, bihira siyang makipag-usap sa iba sa sarili niyang inisyatiba. Sa tingin ko, dapat may sasabihin siya kay Cyrus sa pagkakataong ito. Hindi ka ba nagsasalita ng kalokohan? Gusto ko lang malaman kung ano ang planong sabihin ng monitor kay Cyrus. Walang imak na sabi ni Beanie. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, ngunit hindi dapat magandang bagay na makita ang mga mata ng monitor. Bahagyang pinag-aralan ni Stephen. Tumingin si Beanie sa likuran ni Cyrus at Rafael, isang kakaibang tingin ang sumilay sa kanyang mga mata at lihim niyang iniisip kung nasaktan ba ni Cyrus si Rafael. Sa kabilang banda, nakahanap sina Rafael at Cyrus ng isang tahimik na lugar. Kung may gagawin ka, sabihin mo lang. Kuminto si Cyrus at tinanong si Rafael. Lumingon si Rafael at sumulyap kay Cyrus pagkatapos ay mahinang nagtanong, kilala mo ba si Isabel? Alam. Walang itinago si Cyrus, tumango siya, ngunit ang ikinagulat ni Cyrus ay natagpuan ni Rafael ang kanyang sarili dahil kay Isabel. Ano ang relasyon mo ni Isabel? Tumingin si Isabel kay Cyrus at nagpatuloy sa pagtatanong. Ano ang relasyon namin ni Isabel? Parang walang kinalaman sa'yo. Walang pakialam na tanong ni Cyrus. At tumingin si Rafael kay Cyrus pataas at pababa at pagkatapos ay sinabi ng blanko ang mukha. Ayokong makipag-usap sa iyo nang walang kaparerakon. Hinahanap kita sa pagkakataong ito para bigyan ng babala na mas mabuting layuan mo si Isabel sa hinaharap. Bakit? Saglit na natigilan si Cyrus pagkatapos ay tinanong si Rafael ng nakangiti. Dahil si Isabel ay nakitaan na ng isang mayamang pangalawang henerasyon. At ang enerhiya ng mayamang ikalawang henerasyon na ito ay nakakatakot, kaya ipinapayo ko sa iyo na lumayo kay Isabel, kung hindi, mamamatay ka ng napakapangit. Napakakalmang sabi ni Rafael. Ang ibig mong sabihin ay Kyle. Mahinang tanong ni Cyrus kay Rafael. Kilala mo talaga si Kyle? Natigilan si Rafael saglit pagkatapos ay nagpatuloy. Dahil kilala mo si Kyle. Nangangahulugan ito na ang relasyon mo at ni Isabel ay talagang hindi simple. Ngunit ang taong tinutukoy ko ay hindi si Kyle. Walang-wala si Kyle kumpara sa kanya. Ang taong tinutukoy ko ay wala sa B. Ihang o sa China. Nasa abroad na siya at babalik sa China sa susunod na taon. Salamat sa iyong paalala. Malumanay na sagot ni Cyrus matapos malaman kung ano ang hinahanap ni Rafael pagkatapos ay tumalikod at naghanda na umalis. Kung tutuusin, kahit sino pa ang pinag-uusapan ni Rafael, hindi ito isa puso ni Cyrus. Bahagyang kumislap ang mga mata ni Rafael nang makita niyang aalis na si Cyrus. Dahil hindi niya akalain na magiging kalmado si Cyrus kapag humarap sa sarili niyang mga salita, na para bang hindi niya isinasapuso ang kanyang mga salita. Cyrus, ang sinabi ko sa iyo ay hindi isang paalala, ngunit isang babala sa iyo. Walang ekspresyon si Rafael nang makita niyang aalis na talaga si Cyrus. Balaan mo ako. Hindi napigilan ni Cyrus na mapangiti pagkatapos marinig ang mga salita ni Rafael, pagkatapos ay bahagyang lumingon kay Rafael, walang ekspresyon ang kanyang mukha. Tumayo ka sa akin. Ramdam ni Cyrus na si Rafael ay nakaharap sa kanyang sarili. Ang oras ay puno ng poot, kaya natural na hindi magiging magalang si Cyrus kapag nakikipag-usap kay Rafael. Ikaw. Isang bakas ng galit ang sumilay sa mga mata ni Rafael. At hindi man lang pinansin ni Cyrus ang intensyon ni Rafael at tumalikod at umalis. Hindi ko alam ang gagawin ko. Malamig na sumengot si Rafael saka tumalikod at umalis. Maya-maya sumagot si Cyrus kina Beanie, Stephen at iba pa. Cyrus, ano ang hinanap sa iyo ng monitor ngayon? Curious na tanong ni Beanie kay Cyrus matapos makita ang pagbabalik ni Stephen. Walang malaking bagay. Napaka-perfunctorily na sagot ni Cyrus pagkatapos ng lahat, ayaw niyang isali sina Beanie, Stephen at iba pa sa kanyang mga gawain. Wala ba talagang mali?
Bakit pakiramdam ko may mali sa monitor ngayon? Kung may sasabihin ka sa akin, tutulungan talaga kita. Tumingin si Beanie kay Cyrus ng seryoso at sinabing. Kabanata 1175. Don't worry, wala naman talagang gagawin, tara kain na tayo dali. Gusto mo ba ng makakain? Walang magawang sabi ni Cyrus. Balita ko may bagong barbecue restaurant sa tabi ng school namin at ang sarap daw. Nais mo bang subukan ito? Nakangiting sabi ni Stephen. Sige. Direktang tumango si Cyrus nang hindi nag-iisip. Nakakainip para sa atin na maghapunan o tawagan sina Marvy, Michelle at ang iba pa. Sabi ni Beanie matapos mag-isip sandali. Kahit ano. Mahinang sabi ni Cyrus. Tapos tatawag ako. Nakita ni Beanie si Cyrus na sumang-ayon at mabilis na kinuha ang kanyang mobile phone at tinawagan si Michelle at iba pa. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating si Michelle at iba pa sa pintuan ng silid-aralan ni Cyrus. Si Michelle ay nakasuot ng puting maikling palda ngayon. At napaka-sexy at maganda pa rin ang hitsura niya. Maaari itong ituring bilang isang Diyos level na pag-iral, si Marie at iba pa ay mas mababa sa harap ni Michelle. Gayunpaman, nalaman ni Cyrus na talagang naroon si Marie at tila napakalapit niya kay Beanie. Naalala ni Cyrus ang huling beses na sinabi ni Beanie na nakipaghiwalay na siya kay Marie, ngunit ang dalawang tao ay dapat na magkasama ngayon. Hindi na nagtanong pa si Cyrus. Nang makitang nakarating na ang lahat ay tumakbo na siya palabas ng school. At sumunod si Michelle sa likod ng lahat. Nakatingin sa likod ni Cyrus na may nag-aalalang tingin. Pagkatapos ng lahat, sa napakaraming tao, alam ni Michelle na ang pagkakakilanlan ni Cyrus ay hindi simple, at ang iba pa ay hindi alam ang pagkakakilanlan ni Cyrus. Naglakad sina Cyrus, Beanie at ang iba pa patungo sa gate ng paaralan habang nag-uusap. Bakit ang daming tao sa harapan ko? Sa sandaling ito, biglang sumigaw si Marie. Matapos marinig ang mga salita ni Marie, lahat ay nagtaas ng ulo at tumingin sa posisyon sa harap nila, at nalaman na mayroon talagang isang malaking grupo ng mga tao sa gate ng paaralan. Dapat may nangyari, tera na. Natural na hindi palalampasin ni Beanie ang magandang pagkakataong ito na panoorin ang saya, kaya kinaladkad niya si Cyrus at ang iba pa at nakaraan. Pagkaraan ng ilang sandali, si Cyrus at ang iba pa ay dumating sa gate ng paaralan, at pagkatapos ay nagawa nilang sumiksik sa harap ng mga tao ng buong pagsisikap. Nang makita ni Cyrus ang batang babae na nakatayo sa gitna ng karamihan, siya ay natigilan, dahil ang babaeng ito ay walang iba kundi si Isabel. Napakaganda ngayon ni Isabel. Nakasuot ng mahabang itim na damit. Ang tela ng palda ay mukhang napakalambot. At may hiwa sa gilid ng hita. Matayog ang kambal na taluktok sa dibdib. Ang itim na buhok ay nakakulot pataas upang ipakita ang makatarungang leeg. At ang mga paa ay nakatapak sa isang pares ng sapatos na may mataas na takong. Ang buong tao ay tila hindi kayang ilarawan bilang katangi-tangi at sexy. Napakaganda, no wonder maraming tao ang nanonood. Matapos makita si Isabel, hindi napigilan ni Beanie na mapabuntong hininga sa kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, si Isabel ay maaaring ituring na isang nangungunang babae sa mga tuntunin ng background ng pamilya. Katawan, hitsura at hitsura. Kahit saan siya magpunta, marami siyang maaakit na babae na normal na bagay din. Sa oras na ito, tila may hinihintay si Isabel, pinakanak ang nakatingin sa oras sa kanyang telepono. Tumingin si Cyrus kay Isabel at agad na nagkaroon ng masamang pakiramdam sa kanyang puso, kaya ibinulong niya si Beanie at ang iba pa. Ano, maghapunan tayo. Sandali lang, tingnan natin kung ano ang nangyayari. Diretsong sagot ni Beanie. Oo, tiyak na may nangyayari sa napakaraming tao dito. Tila ayaw umalis ni Stephen, lumingon siya at sinabi kay Cyrus. At nag-aalala si Cyrus na baka hinahanap siya ngayon ni Isabel. Sa bagay, sobrang ingay lang niya sa birthday party ni Isabel kahapon, kaya naisip niyang mas mabuting mauna na siya. Ngunit nang lumingon si Cyrus, kinuha ni Isabel ang kanyang mobile phone at tinawagan si Cyrus. Sumigaw si Cyrus sa kanyang puso matapos marinig ang pagtunog ng kanyang mobile phone. Kaya mabilis niyang binilisan ang kanyang lakad at gustong umalis dito ng mabilis. Ngunit sa oras na ito, ang gate ng paaralan ay napapaligiran ng 3 palapag at 3 palapag sa labas. Gumamit ng maraming enerhiya si Cyrus at ang iba pa para makapasok. At tiyak na hindi ganoon kadaling makalabas ngayon.
Sa kabilang banda, pagkatapos marinig ni Isabel ang pagring ng telepono ni Cyrus, lumingon siya para tingnan ang posisyon ni Cyrus at naglakad papunta kay Cyrus gamit ang kanyang sapatos na may mataas na takong. Cyrus! Sigaw ni Isabel kay Cyrus. Ang mga mata ni Cyrus ay kumikislap nang walang magawa nang marinig niya ang mga salita ni Isabel. Dahan-dahan siyang lumingon kay Isabel at nakangiting nagtanong, "Bakit ka nandito?" "Nandito ako para hanapin ka. Maginhawa ba para sa iyo ngayon? Mayroon akong sasabihin sa iyo." Kinakabahang tanong ni Isabel kay Cyrus. Matapos marinig ang mga salita ni Isabel, lahat ng naruroon ay natigilan. Ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay hindi kapani-paniwala dahil walang nag-iisip na si Isabel ay dumating upang hanapin si Cyrus. Si Isabel ay tiyak na maituturing na isang celebrity sa Bihang University. Nakita pa rin nila si Isabel na nagkusa na makahanap ng isang batang lalaki minsan sa kabanata. Kaya pagkatapos lang sabihin ni Isabel ang mga salitang ito, halos lahat ng naruroon ay nakatutok kay Cyrus at ang ilang mga tao ay nagsimulang bumulong kung sino si Cyrus. Sa oras na ito, alam ni Cyrus na sa wakas ay nangyari na ang bagay na pinag-aalala niya, kaya nag-alinlangan siya saglit at pagkatapos ay mahinang sinabi kay Isabel, Anong kinalaman mo sa akin? Baka pumunta ako mamaya, kumain kasama ang mga kaibigan ko." Naramdaman ni Cyrus na kung talagang aalis siya kasama si Isabel ng ganito, tinatayang mas magiging curious ang mga estudyanteng ito ng Bihang University sa kanilang relasyon ni Isabel. Kaya mas mabuting direktang ipaliwanag kay Isabel upang ang alam ng mga estudyanteng naruroon na sila ay talagang mga ordinaryong kaibigan lamang ni Isabel. At tumingin si Isabel kay Cyrus at nag-alinlangan ng 2 segundo pagkatapos ay sinabi sa napakaseryosong tono, "Sa totoo lang, wala akong ibang gagawin sa iyo ngayon, gusto ko lang sabihin sa iyo na gusto kita, pwede ba kitang maging boyfriend?" Panipi. Pip. Matapos sabihin ni Isabel ang mga salitang ito, halos lahat ng mga estudyanteng naruroon ay natigilan. Sa isang iglap, natahimik ang buong mundo. At si Cyrus ay ganap na natulala. Panay ang tingin niya kay Isabel na nasa harapan niya. Ang ekspresyon ng mukha niya ay bukod pa sa pagkagulat. Hindi niya akalain na natagpuan siya ngayon ni Isabel P. Ara, kausapin siya, sabihin mo ito. Kabanata 1176. Naisip ni Isabel ang buong gabi pagkatapos ng pag-uusap ni Rico kahapon, napakalinaw niya kung ano ang ibig sabihin ni Rico. Kung hindi niya makukuha ngayon ang pagkakataon ni Cyrus, tiyak na ipapakasal siya ng pamilya tao sa iba sa hinaharap. Si Isabel mismo ay may gusto kay Cyrus. At ang pagpapakasal kay Cyrus ay tiyak na 10,000 beses na mas mahusay kaysa sa pagpapakasal sa iba, kaya hindi payag si Isabel na pakasalan ang isang taong hindi niya gusto. Ngayong si Cyrus na ang tanging pagkakataon niya. Sa wakas ay pinakawalan ni Isabel ang kanyang pagpapahalaga sa sarili pagkatapos mag-isip ng mahabang panahon. Handang magkusa na hanapin si Cyrus para umamin at ipaglaban ang sarili niyang kaligayahan. Ngunit maaaring hindi alam ni Isabel kung gaano kahanga-hanga ang kanyang pag-amin. Noong una ay binalak ni Isabel na sabihin ito kay Cyrus ng pribado. Ngunit ngayon lang pagkatapos sabihin sa kanya ni Cyrus na sabihin dito. Naramdaman niya na dapat ay mapahiya si Cyrus na sabihin ito sa harap ng napakaraming tao. Kaya lang nasabi niya ang sinabi niya. Sa isang iglap, napatulala ang lahat ng estudyanteng naruroon. Walang nag-iisip na si Isabel ang magkukusa na magtapat sa isang batang lalaki. At nagtapat siya sa harap ng napakaraming tao sa tarangkahan ng Bihang University. Ito ay talagang hindi katanggap-tanggap. Hindi mabilang na mga tao ang nakatitig sa posisyon ni Cyrus, hindi alam kung paano ilarawan ang kanilang nararamdaman. Si Beanie, Stephen, at ang iba pa ay tila nakakita ng multo. Nakatayo sila doon at tulala nang sila ay lumaki. Walang makakaintindi sa kanilang nararamdaman sa sandaling ito. Noong una, akala nilang lahat ay ordinaryong magkaibigan lang sina Cyrus at Isabel, ngunit walang nag-akala na si Isabel ang magkukusa para umamin kay Cyrus. Tumadaan lang si Rafael. Ngunit nang marinig niya ang mga salita ni Isabel, hindi niya maiwasang tumigil at tumingin sa kinatatayuan ni Cyrus. Parang hindi niya inaasahan na may mangyayaring ganito ang sitwasyon. Siyempre, ang pinakanagulat sa oras na ito ay si Cyrus.
Dahil sa orihinal na akala ni Cyrus na si Isabel ay natagpuan ang kanyang sarili ngayon upang pasalamatan siya para sa mga bagay na ginawa niya kagabi. Pinili niyang hayaan si Isabel na sabihin ito ng direkta. Ngunit hindi inisip ni Cyrus na si Isabel ay nagpaplanong magtapat sa kanyang sarili at umamin siya ng walang babala. Ginawa nitong mas komplikado ang simpleng bagay. Sino ang batang lalaki na ito? Oo, bakit hindi ka nagkita sa school namin? Paano nagkagusto si Isabel sa batang ito? Ano ang mga pakinabang ng batang ito? Hindi ko talaga alam kung ano ang iniisip ni Isabel. Napakaraming mayamang pangalawang henerasyon ang pinipiling huwag pumili, ngunit talagang umibig sa isang ordinaryong batang lalaki. Oo, narinig ko na marami sa mayayamang pangalawang henerasyon sa ating bihang university ang humahabol kay Isabel. Nagsimulang mag-usap ang mga estudyanteng naruroon sa mahinang boses. Tutal wala namang balita sa mas nakakaloka pa sa pangyayaring ito. Tinatayang malapit ng kumalat ang insidenteng ito sa buong universidad ng Bihang. At ito ang magiging pinakakagimbal-gimbal sa universidad ng Bihang. Si Isabel, ang pinakamatandang babae ng pamilya Tao, ay isang taong hinahanap ng hindi mabilang na mga lalaki. Ngayon ay aktibong hinahabol niya ang isang batang lalaki na mukhang ordinaryo. Parang sa mga TV drama lang ito lumalabas. Hindi ko talaga alam kung ano ang iniisip ni Isabel. Anong meron sa lalaking ito? Oo, hindi nalilito si Isabel, di ba? Ang mga batang lalaki na naruroon ay tumingin kay Cyrus ng may selos dahil naramdaman nila na ang isang tulad ni Cyrus ay hindi karapat-dapat kay Isabel. Pero hindi rin nila inisip paano kaya ang isang batang lalaki na kayang gumawa ng inisyatiba ni Isabel na ipahayag ang kanyang sarili ay isang ordinaryong tao. Kung mabubunyag ang tunay na pagkakakilanlan ni Cyrus, ito ay sapat na para gawing scam ang buong pangalawang henerasyong mayaman sa Bihang City. At si Cyrus ay nakatayo doon na tulala, hindi alam kung paano haharapin ang kasalukuyang sitwasyon. Ito ang Isabel chapter na nagkusa na magtapat sa isang batang lalaki. Bagamat kalmado pa rin siya. Talagang kinakabahan siya, mahigpit na nakakuyom ang maliliit niyang kamay, at nababalot ng pawis ang mga palad. Cyrus, gusto mo bang maging boyfriend ko? Nagkusa si Isabel na tanungin si Cyrus matapos makitang hindi nagsalita si Cyrus. Tiningnan ni Cyrus si Isabel pataas at pababa at pagkatapos ay mahinang sinabi. I'm sorry, may girlfriend na ako, hindi ko maipapangako sa iyo. Babe. Isa sa isang iglap, muling natahimik ang lahat ng naruroon. Ang mga salita ni Cyrus ay tila mas nakakagulat at hindi kapanipaniwala kaysa sa aktibong pag-amin ni Isabel kay Cyrus noon. Nararamdaman ng lahat na ang lahat ng ito ay parang isang panaginip. Na masyadong hindi totoo. Cyrus, napakagaling mo. Tumingin si Bini sa kinatatayuan ni Cyrus at napalunok, hindi alam kung paano ipahayag ang kanyang nararamdaman. Nagkusa si Isabel na umamin kay Cyrus, ngunit tinanggihan muli ni Cyrus. Walang makapag-isip kung ano ang magiging plot. Sino si Isabel? Kapag nakasama ko na si Isabel, makakapagligtas ako ng hindi bababa sa 50 taon ng pakikibaka. At direktang magkaroon ng isang bagay na hindi makukuha ng mga ordinaryong tao sa buong buhay nila. Hindi pa banggitin ang hitsura, anyo at figure ni Isabel ay pawang antas ng Diyosa, walang makakatanggi sa babaeng tulad ni Isabel. May mali ba sa utak ng batang ito? Oo, tinanggihan niya talaga si Isabel, ano ang iniisip niya? Guys, may mali talaga sa isip ng tao, kahit may girlfriend ka, pwede kang makipaghiwalay ng diretsyo. Hindi ako naniniwala na may mas perpektong babae sa mundong ito kaysa kay Isabel. Nagsimulang magsalita muli ang lahat ng naruroon sa mahinang boses. At mukhang hindi inaasahan ni Isabel ang ganoong sitwasyon. Maluha-luha ang magagandang mata, bumulong siya, Cyrus, may girlfriend ka na ba? Well, I have a very good relationship with my girlfriend, kaya hindi kita makakasama, pero naniniwala ako na makakahanap ka ng mas bagay para sa iyo sa hinaharap. Mahinang sabi ni Cyrus kay Isabel. Pero gusto lang kita. Wala nang pakialam si Isabel sa kanyang mukha at sumigaw sa sobrang excited na tono. At nang marinig ni Cyrus ang mga salita ni Isabel, isang bakas ng kawalan ng kakayahan ang sumilay sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay mahina niyang sinabi. Maraming tao dito, mag-usap tayo sa ibang lugar. Sige. Mabilis na tumango si Isabel pagkatapos ay nagkusa na buksan ang pinto at pumasok sa kotse.
Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-aalinlangan. Sinundan ni Cyrus si Isabel sa kotse. At hindi nagtagal ay nawala ang dalawa sa kotse sa gate ng Bihang University, naiwan ang isang malaking grupo ng mga estudyante na hindi alam kung ano ang nangyayari. Anong nangyayari dito? Tumingon si Marie kay Bini at tinanong si Bini na may pagtataka. At pagkatapos marinig ang mga salita ni Marie, ang mga mata ni Bini ay kumislap ng isang bakas ng kawalan ng kakayahan, at bumulong siya, hindi ko alam kung ano ang nangyayari ngayon. Kabanata 1177. Sina Cyrus at Isabel ay umalis mula sa Bihang University at dumiretso upang maghanap ng isang kafe na may disenteng dekorasyon, at pagkatapos ay binuksan ang isang kahon. Matapos ipasok ang kahon, inayos lang ni Cyrus ang kanyang mga emosyon, at pagkatapos ay mahinang sinabi kay Isabel. At saka, sa palagay ko ay hindi pa tayo magkakilala ng matagal na panahon, at hindi ka masyadong mabuti sa akin. Naiintindihan ko, kaya dapat may iba pang dahilan para magtapat ka sa akin ngayon. Panipi. Biglang inangat ni Isabel ang kanyang ulo at sumulyap kay Cyrus matapos marinig ang mga salita ni Cyrus. Puno ng gulat ang kanyang mga mata. Dahil hindi niya inaasahan na makikita ni Cyrus na may iba siyang layunin ng ganoon kadali. Sabihin mo lang kung mayroon ka. Nakita ni Cyrus si Isabel na parang nag-aalangan siyang magsabi ng kahit ano. May tinatago siguro siya kaya nagdagdag siya ng sentence dito. At huminga ng malalim si Isabel at bumulong, Cyrus, inaamin ko na may iba akong dahilan kung bakit gusto kitang makasama pero gusto talaga kita. Gusto. Hindi napigilan ni Cyrus na mapangiti nang marinig niya ang mga salita ni Isabel at pagkatapos ay mahinang sinabi. Masyadong simple para sa iyo na sabihin kung ano ang gusto mo, hindi mo ako kilala, hindi mo man lang kilala kung sino ako. At sabi mo gusto mo ako, hindi mo ba naisip na medyo palpak? Hindi mo ba narinig ang love at first sight? Excited na tanong ni Isabel kay Cyrus. Hindi napigilan ni Cyrus na matawa nang marinig niya ang mga salita ni Isabel at pagkatapos ay mahinang nagsabi. Narinig ko ang tungkol sa pag-ibig sa unang tingin, ngunit hindi ako naniniwala sa bagay na ito dahil wala kang planong pag-usapan. Your affairs tapos makinig ka muna sa nangyari sa pagitan namin ng girlfriend ko. Panipi. Tumingin si Isabel kay Cyrus saglit pagkatapos ay bahagyang tumango at sinabing, okay. Edi sabihin mo sa akin. Sandaling inayos ni Cyrus ang kanyang mga iniisip at pagkatapos ay sinabi kay Isabel ang tungkol sa mga bagay na nasimulan niya sa pagkakilala kay Margo. Nang malaman ni Isabel ang tungkol sa relasyon ni Cyrus at Margo, napagtanto niya na maaaring masyadong simple ang pag-iisip niya tungkol sa mga bagay na ito at maaaring wala talagang nararamdaman si Cyrus para sa kanyang sarili. Dahil hindi mo ako gusto, bakit mo pa ginagawa sa akin ang mga bagay na iyon? Bakit hindi mo hayaang dumating si Kyle para asarin ako? Tumingin si Isabel kay Cyrus na may labis na pagtataka na tanong. Magkaibigan kasi tayong dalawa. Malumanay na sagot ni Cyrus. Magkaibigan. Natigilan si Isabel matapos marinig ang mga salita ni Cyrus at may bakas ng kawalan ng kakayahan sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, napagtanto niya na ang lahat ng ito ay sa sarili lamang. Natapos ko na ang pag-uusap tungkol sa aking negosyo, maaari mo bang sabihin sa akin ang tungkol sa iyong negosyo ngayon? Mahinang tanong ni Cyrus kay Isabel. At si Isabel ay tumingin kay Cyrus sa kanyang harapan at nag-alinlangan ng 2 segundo pagkatapos ay mahinang sinabi. Cyrus, inaamin ko na may gusto ako sa iyo. Ngunit ang dahilan kung bakit ako mapuusok na magtapat sa iyo ngayon ay kasi ayoko. Patuloy na matali sa mga tao sa aking pamilya. Nangako sa akin ang aking lolo na hanggat makasama kita, hindi niya ako patuloy na pipilitin na magpakasal sa iba, at maaari ka ring maging tagapagmana ng ating pamilya tao. Hindi ako masyadong interesado sa bagay na ito mula sa iyong pamilya tao, o sa madaling salita, ang bagay na ito mula sa iyong pamilya tao ay wala sa paningin ko. Diretsong sagot ni Cyrus. Panipi. Hindi maiwasan ni Isabel na tumangala kay Cyrus matapos marinig ang mga salita ni Cyrus. Naramdaman niya ang ekspresyon sa mukha ni Cyrus nang sabihin itong napaka-confident pa rin ng pangungusap na, ito, hindi dapat nagyayabang. Dahil tadhana na ang magkakilala tayong dalawa.
Kaya kahit na hindi ka manatili sa piling ko, sinisigurado kung hindi ka mapipilit ng pamilya mong tao na magpakasal sa kahit kanino, maaari kang pumili ng sarili mong mga taong gusto mo. Magkasama sila. Nagpatuloy si Cyrus matapos makitang hindi nagsasalita si Isabel. Pero ang taong gusto ko ay ikaw. Tumangala si Isabel kay Cyrus at excited na sinabi kay Cyrus. Ngayon mo lang ako crush. Walang magawa si Cyrus kay Isabel. Panipi. Tumingin si Isabel kay Cyrus sa kanyang harapan at nag-alinlangan ng 2 segundo pagkatapos ay seryosong sinabi. Wala akong pakialam kung ano ang iniisip mo ngayon, sa tingin mo ay may magandang impresyon ako sa iyo, okay lang, ginagamit kita, gayon pa man. I know my feelings for you. Hindi ako madaling sumuko, di bale may girlfriend ka na ngayon, hindi pa naman kayo kasal, may opportunity pa yata ako. Ikaw. Hindi nakaimik si Cyrus nang tumingin siya kay Isabel sa kanyang harapan, hindi alam kung ano ang sasabihin saglit. Kalimutan mo na, magagawa mo lahat ng gusto mo. Hindi ko makontrol ang iniisip mo pero hindi ako mai-inlove sa'yo. Bahagyang sumugod si Cyrus nang walang magawa. Sabi ni Isabel. Paano kung hindi mo magustuhan? Gusto lang naman kita eh. Matigas na sagot ni Isabel. Ano ang gusto mo? Gabi na, kailangan ko nang bumalik. Talagang ayaw ni Cyrus na ipagpatuloy ang pagkakasalikop kay Isabel kaya tumayo siya at nagplanong umalis. Hindi ka makakapunta. Mabilis na inabot ni Isabel at hinawakan si Cyrus nang makita niyang aalis na si Cyrus at tuwang-tuwa siyang sumigaw. Ate, nasabi ko na sa'yo ang dapat kong sabihin, bakit hindi ako makaalis? Nilainggan ni Cyrus ang kanyang ulo at sinulyapan si Isabel at walang magawang sumagot. Ngayon mo lang ako tinanggihan at pinahiya mo ako sa harap ng maraming tao. Kailangan mong gantihan ako ngayon. Inisip ito ni Isabel at gumawa ng random na dahilan. Babayaran kita. Natigilan si Cyrus nang marinig niya ang mga salita ni Isabel pagkatapos ay sumimangot at nagtanong, paano mo gustong bayaran kita? Panipi. Tumingin si Isabel kay Cyrus, kinusot ang kanyang mga mata at mahinang sinabi. Pwede kang sumama sa akin sa pamimili mamaya, ituring mo lang ito bilang kabayaran mo sa akin. Ako nasaan ka sa mood na mag-shopping kasama ka, marami pa akong gagawin. Nakasimangot na sabi ni Cyrus. Hindi, kailangan mong sumama sa akin sa pamimili ngayon, kung hindi kita bibitawan. Tinawakan ni Isabel ang braso ni Cyrus at tuwang-tuwa na sumigaw. At tumingin si Cyrus kay Isabel at nag-alinlangan ng 2 segundo pagkatapos ay mahinang sinabi. Okay, ngunit hindi ito masyadong mahaba. Sige. Nakita ni Isabel si Cyrus pagkatapos pumayag, masaya siyang tumango. Bagamat si Cyrus mismo ay masyadong lumalaban sa mga bagay tulad ng pamimili. Ngunit upang maiwasan si Isabel na patuloy na gumawa ng ganoong kaguluhan, wala siyang pagpipilian kundi ang mamili kasama si Isabel. Kabanata 1178. Sinamahan ni Cyrus si Isabel sa isang komersyal na kalye sa Bihang City sa isang buong hapon, nagtrabaho bilang isang kuli para sa iba ng walang kabuluhan, at sa wakas ay umuwi. Ngunit nang kakapasok lang ni Cyrus sa elevator, isang maliit na puting kamay ang hamarang sa pinto ng elevator, at isang anino ang pumasok sa elevator. Walang kamalay-malay na sinulyapan ni Cyrus ang dilag na pumasok sa elevator. Siya ay may maselang at magandang mukha na may kaunting makeup. Nakasuot ng purong puting t-shirt. Pakiramdam ko. Ang ibabang bahagi ng katawan ay isang pares ng maong shorts. Ang mga balingkinitan at patas ng mga binti ay direktang nakalabas sa hangin at ang mga paa ay nakatapak sa isang pares ng mataas na takong na sandalyas. Ang buong tao ay mukhang maislan at maganda. Cyrus. Excited na sigaw ng dilag matapos makita si Cyrus. Nagkataon lang, kakaalis lang sa trabaho, di ba? Nakangiting sagot ni Cyrus. Ang magandang babae na lumitaw sa elevator sa oras na ito ay walang iba kundi si Johanna, ang magandang kapitbahay na iniligtas ni Cyrus sa Nanchuan Club. Namula si Johanna sa kanyang magandang mukha pagkatapos makita si Cyrus. At ang ekspresyon ng kanyang mukha ay medyo kinakabahan din. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang katawan ay nakita ni Cyrus at siya lamang ang nasa elevator. Dalawa ang kasama ni Cyrus kaya normal lang ang kabahan. Oo, kakaalis lang ng trabaho. Tumingin si Johanna kay Cyrus at bahagyang tumango. By the way, dapat kanina ka lang nagtatrabaho sa lugar ni Meretz, di ba?
Kumusta ang iyong trabaho? Nasasanay ka pa ba? Tumingin si Cyrus kay Johanna at nagtanong pagkatapos mag-alinlangan sandali. Medyo adaptable, maganda ang pakikitungo sa akin ni Miss Merits, at napakataas ng sweldo na ibinabayad niya sa akin, assistant na ako ni Miss Merits. Kinakabahang tugon ni Johanna pagkatapos ay tumingin siya kay Cyrus at nagpatuloy. Cyrus, maraming salamat sa bagay na ito. Kung hindi lang dahil pinakilala mo ako sa ganoong kagandang trabaho, hindi ako makakahanap ng ganoong trabaho. Bakit ang galang mo sa akin? Ito ay isang maliit na bagay para sa akin, hindi mo kailangang seryosohin ito. Nakangiting sabi ni Cyrus. At tumingin si Johanna kay Cyrus at nag-alinlangan ng 2 segundo pagkatapos ay mahinang tinanong si Cyrus. Cyrus, mayroon talagang isang bagay na lagi kong pinag-iisipan. Ano ito? Mahinang tanong ni Cyrus. Sino ka? Bakit napakabait ni President Merritt sa akin? Pakiramdam ko ay hindi karapat-dapat ang aking mga kakayahan sa mga sahod na ito. Tumingin si Johanna kay Cyrus at nag-alinlangan sandali. Seconds, tinanong niya si Cyrus sa seryosong tono. At mahinang ngumiti si Cyrus nang marinig niya ang mga salita ni Johanna at pagkatapos ay mahinang sinabi. Si Merritt ang aking empleyado, ako ang amo ni Merritt. Ano? Agad na nanlaki ang mga mata ni Johanna matapos marinig ang mga salita ni Cyrus at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay labis na nagulat. Ding dong! Sa sandaling ito, bumukas ang pinto ng elevator. Tumabas si Cyrus sa elevator matapos makitang dumating na siya at pagkatapos ay mahinang sinabi. Nakauwi na ako, maaari kang pumunta sa akin o tumawag sa akin kung mayroon kang anumang bagay sa hinaharap. Sige. Tumingin si Johanna kay Cyrus at walang gana na tumango. Sa sandaling ito, mukhang walang reaksyon si Johanna dahil sa pagkagulat sa pagkakakilanlan ni Cyrus. Pagkalabas ni Cyrus sa elevator, inilabas niya ito at binuksan ang pinto at pumasok sa bahay. Pagkapasok, nakita ni Cyrus na nakaupo pa rin si Sheila sa sofa at nanonood ng TV na may napakaseryosong ekspresyon sa mukha. Kumain ka na ba? Nag-alinlangan sandali si Cyrus pagkatapos ay mahinang tinanong si Sheila sa sofa. Huwag kumain, magbawas ng timbang. Malumanay na sagot ni Sheila. Pagkatapos ay ibinawling ang kanyang ulo para tingnan si Cyrus. At mahinang sinabi, hindi ko inaasahan na ganoon kakaakit-akit, si Isabel talaga ang nagkusa. Nagtapat na ako sa iyo, sinabi ko sa iyo na ang bagay na ito ay walang kinalaman sa akin. Paano mo nalaman? Naglakad si Cyrus sa gilid ni Sheila at nakakunot ang noo na nagtanong. Ang pag-amin ni Isabel sa iyo ay nagdulot ng malaking kaguluhan, alam kong normal ito, hindi ba? Sheila said lightly. Dahil alam mo ang lahat, hindi ba alam ng lahat sa paaralan ito? Walang magawang sabi ni Cyrus. Siyempre. Ngayon hindi natin alam kung gaano karaming mga lalaki sa ating paaralan ang gustong maghiganti sa iyo, kaya ipinapayo ko sa iyo na huwag pumasok sa paaralan kamakailan, kung hindi, mapanganib ka. Casual na sabi ni Sheila. Ate, huwag mo akong biruin ngayon ha. Kung hindi ako makapagstay sa Bihang University, wala itong maitutulong sa iyo. Walang magawa ang tono ni Cyrus, sumagot siya, at pagkatapos ay gumawa ng hakbang upang maghanda para bumalik sa silid. Ang insidenteng ito ng Isabel ay talagang nagdala ng maraming impluwensya kay Cyrus. Ngayon ay alam na ito ng lahat ng mga estudyante ng Bihang University. At si Isabel ay mayroon pa ring napakaraming manliligaw. Napakaraming batikos. Kaya't si Cyrus ay nagsimula ng mag-isip ng lihim sa kanyang puso kung makikinig sa payo ni Sheila at magtatago ng ilang araw. At pagkatapos ay pumasok sa paaralan pagkatapos na lumipas ang kaguluhan ng bagay na ito. Tingling bell. Sa sandaling ito, biglang tumunog ang cellphone ni Cyrus. Kinuha ni Cyrus ang kanyang mobile phone at sinilip ito, at nalaman na si Melissa pala talaga ang tawag, kaya mabilis niyang ikinonekta ang tawag. Kamusta? Pulong ni Cyrus. Guro, babalik ang tatay ko sa Bihang City bukas ng gabi. Direktang sinabi ni Melissa nang walang anumang kalokohan. Babalik ka ba bukas ng gabi? Tuwang-tuwa ang sinabi ni Cyrus. Pagkatapos ng lahat, si Cyrus ay naghintay ng napakatagal at naghihintay ng balita mula kay Jimmy. Ngayong nakabalik na si Jimmy, may gagawin si Cyrus. Oo. Katatapos ko lang makipagtelepono sa tatay ko. Ayon sa ugali ng aking ama.
Tiyak na pupunta siya sa kasino minsan pagkabalik niya. At kadalasan ay maglalaro siya ng isang gabi bago umuwi upang magpahinga, kaya kung gusto mong mahanap si Father ay dumiretso sa kasino at maghintay. Pulong ni Melissa. Okay, I see. You can send me the location of the casino and the exact time we'll come back. Tumango si Cyrus at sinabi. Sige. Mabilis na pumayag si Melissa at pagkatapos ay ibinaba ang telepono. Ilang sandali pa at nakatanggap si Cyrus ng text message mula kay Melissa. Bakit ka masaya? Sheila, nakita niya na may mali sa mukha ni Cyrus kaya hindi niya maiwasang magtanong ng mahina kay Cyrus. Sa wakas nakabalik na si Gemma. Nagmamadaling sabi ni Cyrus kay Sheila. Talaga. Sheila's expression on her face when she heard Cyrus' words parang medyo excited. Wala siyang pakialam sa mga personal na bagay na iyon. Siyempre totoo, hindi pwedeng magkamali ang tawag sa akin ni Melissa. Sagot ni Cyrus sa mahinang boses. Kabanata 1179. Inabot ni Sheila at kinuha ang cellphone ni Cyrus pagkatapos ay tumingin sa oras at lokasyon sa itaas, lumingon at mahinang sinabi kay Cyrus. Pagkalipas ng mahabang panahon, sa wakas ay nakagawa ka na ng seryosong bagay. Ate, anong ibig mong sabihin? Gumagawa ako ng mga seryosong bagay, okay. Sumagot si Cyrus kay Sheila ng walang imak at pagkatapos ay nagpatuloy. Kanina ko pa hinihintay ang side ni Jimmy, kanina lang nasa ibang bansa si Jimmy at hindi ko siya makontak. Narinig ni Sheila ang mga salita ni Cyrus at bahagyang tumingin kay Cyrus pagkatapos ay bumaulong siya kay Cyrus. Ayon sa impormasyong mayroon ako, si Jimmy ay napakaingat. Kahit na mahanap namin ang kanyang partikular na lokasyon ngayon. Hindi ganoon kadali para sa amin na makipag-ugnayan sa kanya. Tutal sa tuwing siya kapag pupunta ka sa kasino, pupunta ka sa isang espesyal na kahon, paano ka papasok sa kahon? Ito. Ang mga mata ni Cyrus ay kumislap sa pag-aalinlangan nang marinig niya ang mga salita ni Sheila. Sa totoo lang, naiisip din ni Cyrus ang tanong na ito. Ngayon. Bagamat alam ni Cyrus ang kasino na pupuntahan ni Jimmy, ngunit ang kasino na iyon ay maraming kahon, hindi madali para kay Cyrus na malaman kung aling kahon ang kinaroroonan ni Jimmy. Mga bagay kung hahanapin mo sila ng isa-isa-isa, madaling gulatin ang ahas. Naisip ito ni Cyrus at sa wakas ay itinoon niya ang kanyang mga mata kay Sheila. Ano sa tingin mo ang ginagawa ko? Natigilan si Sheila saglit at nagtanong kay Cyrus sa tonong naguguluhan. Mayroon akong solusyon ngayon, ngunit kailangan ko ang iyong tulong. Nakangiting sabi ni Cyrus kay Sheila. Ano ang magagawa ko? Bahagyang tumingin si Sheila kay Cyrus at blanko na nagtanong. Actually, napakasimple ng pamamaraang ito, hindi madali para sa akin na makipag-ugnayan kay Jimmy. Ngunit napakadali para sa iyo na makipag-ugnayan kay Jimmy. Pagkatapos ng lahat, si Jimmy ay napakadaldal. Tayong dalawa ay maaaring pumunta ang kasino ay naghihintay para sa kanya. At pagkatapos ay hayaan siyang mapansin ka, sa kasong ito, dapat siyang magkusa na dalhin ka sa kahon, at pagkatapos ay dapat tayong dalawa magtulungan, ano sa tingin mo? Nakangiting sabi ni Cyrus. Hindi ako pupunta. Tinanggihan ni Sheila ang proposal ni Cyrus nang hindi man lang ito iniisip. Bakit? Tanong ni Cyrus na may nagtatakang ekspresyon matapos siyang makitang tuwang-tuwa siyang tinanggihan ni Sheila. Walang dahilan, ayoko lang pumunta. Tumingin si Sheila kay Cyrus at mahinang sinabi. Kung ganoon ay ayaw mong makipagdeal kay Jimmy, di ba? Ayaw mo nang makipagdeal sa mga silver merchant, di ba? Matuwid na tanong ni Cyrus kay Sheila. Ang dami mong alam na magagandang babae, pwede ka bang maghanap ng tutulong sa iyo? Bakit mo ako pinakawalan? Sheila pouted at parang medyo hindi nasiyahan na sabi. Mahahalin tulad ba sa iyo ang maliliit na babaeng kilala ko? Wala pang 110,000 ang tangkad nila. Not to mention na napakagaling mo kaya walang panganib, pero alam kong ordinaryong tao ang mga babaeng iyon, paano kung may mangyari? Nagmamadaling paliwanag ni Cyrus. Ibig mong sabihin mas maganda ako sa mga babaeng kilala mo. Napakurap si Sheila nang marinig niya ang mga salita ni Cyrus at nakangiting tinanong si Cyrus. Siyempre. Tumango si Cyrus at nagpatuloy. Talagang ikaw ang pinakamagandang babae na nakita ko. Isang lalaking hindi kayang harapin. Sa tingin mo ba maganda ako o maganda ang fiancé mo? Tumingin si Sheila kay Cyrus at nagpatuloy sa pagtatanong.
Siyempre maganda ka. Nakangiting sabi ni Cyrus kay Sheila. Sa puntong ito para tumulong si Sheila, maaari lamang niyang piliin na magsinungaling laban sa kanyang kalooban. Talaga? Nakangiting tanong ni Sheila. Siyempre totoo, mas maganda ka sa fiancé ko. Seryosong tumango si Cyrus. Hindi naman masama, tapos susubukan kong tulungan ka sa pagkakataong ito. Sheila was very satisfied sa sagot ni Cyrus, kaya tumango siya at sumang-ayon, isang tunog. Matapos makita ni Cyrus na pumayag si Sheila, dali-dali siyang umupo sa tabi ng sofa at nagsimulang makipag-usap kay Sheila tungkol sa mga detalye ng kanyang plano. Masyadong maingat si Jimmy, kaya dapat maging ganap na handa si Cyrus na hanapin si Jimmy. Kung hindi, kapag nabigo ang planong ito, hindi magiging ganoon kadali na mahanap si Jimmy sa hinaharap. Sa oras na ito, si Cyrus ay may malaking halaga ng kriminal na impormasyon tungkol kay Jimmy. Kung gusto ni Cyrus na pabagsakin si Jimmy, ito ay napakasimple. Ngunit ang tunay na layunin ni Cyrus ay makipag-ayos kay Jimmy at pagbabantaan si Jimmy sa mga bagay na ito, kaya kailangang humanap ng pagkakataon si Cyrus para makipag-ayos kay Jimmy ng mag-isa. Kabanata 2 araw. Hindi pinili ni Cyrus na pumasok sa paaralan dahil sa usapin ni Isabel. Ngunit naghintay sa bahay ng isang buong araw. At si Sheila, isang babaeng may napakagandang psychological na kalidad, kahit na alam niyang haharapin niya si Jimmy ngayon, ngunit pinili pa rin na pumasok sa klase ng normal. Bandang alas 4 ng hapon, tuluyang nakauwi si Sheila. Kailan ka pupunta sa kasino? Pagkapasok sa bahay, ibinaba ni Sheila ang kanyang bag at mahinang tinanong si Cyrus. Dapat dumating si Jimmy sa kasino sa alas 7 ngayong gabi, pwede tayong dalawa sa kasino ngayon at maghintay. Kinuha ni Cyrus ang kanyang mobile phone para tingnan ang oras, mahinahon ang kanyang tono. Teryo na, Sheila said lightly. Narinig ni Cyrus ang mga salita ni Sheila at tumingin kay Sheila pataas at pababa, pagkatapos ay mahinang sinabi. Panganay na kapatid, mukha kang guro sa ganitong damit, hindi ka naman mukhang taong pumupunta sa kasino, bakit magpalat ka ng damit? Sheila nakasuot pa rin siya ng uniforme sa oras na ito. Bagamat siya ay napaka-seductive at sexy. Hindi siya mukhang taong pumasok labas ng kasino, kaya medyo nag-aalala si Cyrus na maging mapagbantay si Jimmy. Bakit ba ang dami mong problema? Sa figure ko kahit ano pa ang suotin ko, sapat na para mabigani ang mga lalaking iyon. Sheila said walang magawa. Oo, maganda ka sa kahit anong suot mo, medyo nag-aalala lang ako. Mabilis na tumugon si Cyrus. Bahagyang tumingin si Sheila kay Cyrus, pagkatapos ay pumasok sa kanyang silid na may nakataas na takong. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas si Sheila ng kwarto na nakasuot ng puting cheongsam, at mahinang tinanong si Cyrus, okay na ba? Tumingin si Cyrus sa taas-baba sa isang sulyap kay Sheila. Ang kanyang sexy na figure ay nagbabalangkas ng isang kaakit-akit na curve sa backdrop ng cheongsam. Na para bang ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay naglalabas ng isang nakamamatay na tukso, ang figure ni Sheila ay sapat na upang mapakinabangan ang kagandahan ng cheongsam. Mukhang maganda, ngunit hindi ito sapat na sexy, makakahanap ka ba ng mas sexy na damit? Mahinang sabi ni Cyrus pagkatapos mag-isip sandali. Hindi ka ba medyo malayo? Galit na sigaw ni Sheila kay Cyrus. Kabanata 1180. Ate, importante talaga ang oras na ito. Hindi tayo maaaring magkamali. Kunin mo lang ito bilang pakiusap ko, at palitan mo. Tinulak ni Cyrus si Sheila papasok sa kwarto habang nagsasalita. Matapos makapasok sa silid, pumili si Sheila na mahabang panahon. At sa wakas ay pumili ng isang set na mga damit na sa tingin niya ay ang pinaka-sexy. Pagkatapos ay lumabas ng silid at tumingin kay Cyrus at sinabing, Cyrus, ito na ang aking huling ibaba. Try niya kung magsalita ka ulit ng kalokohan, hindi ako pupunta ngayon. Matapos marinig ni Cyrus ang mga salita ni Sheila, mabilis niyang itinaas ang kanyang ulo at sumulyap kay Sheila. Sa oras na ito, si Sheila ay talagang nakadamit ng napaka-sexy. At ang kanyang itaas na bahagi ng katawan ay nakasuot ng iitim na suspender. Ang kanyang magandang collarbone ay nakalantad sa hangin. At ang matataas na dobleng taluktok sa kanyang dibdib ay nakabalangkas sa isang hindi pangkaraniwang kaakit-akit na kurba. Bahagyang nanginginig sa Sheila's graceful steps. And the lower body was a miniskirt. The skirt was very short.
will wrap around her round buttocks. With a pares of base high heels on her feet, and 70% of her slender and fair legs are exposed to the hangin, ganap na binibigyang kahulugan ng buong tao ang apat na salitang, sexy stunner. Si Cyrus ay nakakita ng maraming dilag, maging ito ay Amy, Roxanne Isabel o Tang Ying, maaari silang ituring na mga nangungunang dilag, ngunit mas mababa pa rin sila kay Sheila. Sa puso ni Cyrus, ang kagandahan ni Sheila ay maihahalin tulad lamang kay Margot. Kaya lang, hindi pare-parehong kagandahan ang dalawa. Ang katahimikan ni Margot ay parang isang diwata, habang si Sheila ay ang uri ng maningning at mature na kagandahan. Walang paraan upang paghambingin ang dalawa sa isip ni Cyrus. Bakit hindi ka nagsalita? Hindi ka pa kontento, di ba? Tanong ni Sheila na may maliit na bibig matapos makita si Cyrus na nakatayo roon ng walang sinasabi. Satisfied, very satisfied, dapat walang problema sa pagkakataong ito. Tuwang-tuwang sabi ni Cyrus kay Sheila. Halos pareho lang. Bahagyang tumango si Sheila at pagkatapos ay naglakad palabas na nakakulot ang kanyang mataas na takong habang si Cyrus ay nakasunod sa likod ni Sheila. Makalipas ang mahigit kalahating oras, nagmaneho si Cyrus patungo sa address na ipinadala sa kanya ni Melissa. Ngunit pagdating sa lugar, napatulala si Cyrus dahil nalaman ni Cyrus na ang address na ibinigay sa kanya ni Melissa ay hindi isang kasino, ngunit isang gusali. Ito ang kasino na sinasabi mo. Pagkababa ng sasakyan, panandali ang pinagmasdan ni Sheila ang paligid, pagkatapos ay sumimangot at tinanong si Cyrus sa tonong naguguluhan. Ito ang address na ibinigay sa akin ni Melissa. Walang magawang sagot ni Cyrus. Nalinlang ka ba ni Melissa? Pagkatapos ng lahat, siya ay anak ni Jimmy. Ang ekspresyon sa mukha ni Sheila ay naging mapagbantay sa oras na ito. Pagkatapos ng lahat, hindi niya alam kung ito ang kaso o hindi. Dinisenyo ito ni na Melissa at Jimmy. Hindi, paano magkakaroon ng ganoong katapangan si Melissa? Hindi napigilan ni Cyrus ang mahinang pag-ungol at pagkatapos ay walang kamalay-malay na kinuha ang kanyang mobile phone upang hanapin ang the phone ni Melissa. Beep beep. Matapos mag-ring ng 2 beses ang telepono, sinagot ni Melissa ang tawag. Master, anong problema? Tanong ni Melissa sa napakagalang na tono. Melissa, nakarating na ako sa lugar na binanggit mo ngayon pero bakit hindi ko nakita ang kasino? Tanong ni Cyrus sa mahinang boses. Master de la Cruz. Hinihintay ka na ng mga tao ko sa tarangkahan ng gusali. Dahil nag-alala ako na baka makita ako ng tatay ko kaya hindi na ako pumunta doon. Kung mahanap mo ang aking mga tao, dadalhin sila ng aking mga tao kasama mo. Pumasok ka sa kasino. Mabilis na nagpaliwanag si Melissa. Kaya ganyan. Tumango si Cyrus at nakitang may binatang ang nakatayo sa pintuan ng gusali. Pinaba ni Cyrus ang telepono at dirdiretsong naglakad papunta sa binata na kasama ni Sheila. Matapos makita si Cyrus, maingat na tiningnan ng binata si Cyrus at sinabi sa isang napakagalang na tono, ikaw si Mr. De la Cruz, tama ba? Taga Melissa ka ba? Mahinang tanong ni Cyrus. Tama, hiniling ni Miss Melissa na hintayin kita dito. Mabilis na sabi ng binata. Sige, ihatid mo kami. Mahinang sabi ni Cyrus. Iyong Master De la Cruz, mangyaring pumunta dito. Ang kabataan ang nagkusa na manguna para kina Cyrus at Sheila. Dinala ng binata sina Cyrus at Sheila sa paligid ng gusali sa loob ng 5 o 6 na minuto, at sa wakas ay pumasok sa isang opisina, at pagkatapos ay binuksan ang sikretong pinto ng opisina. Matapos makapasok sa sikretong pinto, nalaman ni Cyrus na ang sikretong pinto pala ay isang elevator. Kung hindi dahil sa mga kabataang nangunguna sa daan, hinding-hindi na mahahanap ni na Cyrus at Sheila ang lugar na ito. Napakatago ng kasino na ito. Nakasimangot na sabi ni Cyrus. Iyong Master De la Cruz. Ganito kasi ang mga bisitang pumupunta sa kasino na ito ay mga sikat na tao sa China. Ang mga taong ito ay hindi gustong makita ng iba ang kanilang sarili sa kasino. At pinipigilan din nila ang ilang mga mamamatay tao na makalusot. Kaya naman nakahanap ako ng ganoong sikretong lugar. Nagmamadaling tumingin ang binata kay Cyrus at nagpaliwanag. Kaya nga, tumingin si Cyrus sa binata at tumango at walang sinabi. Matapos makapasok sa elevator, nalaman ni Cyrus na ang elevator ay walang mga butones, ibig sabihin, kahit na mahanap mo ang elevator, hindi mo ito magagamit.
Kinuha ng binata ang isang card at ini-scan ito sa scanning area ng elevator at nagsimulang umakyat ng mabilis ang elevator. Cyrus de la Cruz. Ito ang membership card ng casino. Kung wala ang card na ito, hindi magagamit ang elevator at pinipigilan din nito ang ilang mga tao na tumakas dahil may utang sila. Direktang haharange ng casino ang card kaya walang paraan para umalis. Tapos na ang casino. Nilainggan ng binata ang kanyang ulo at sinulyapan si Cyrus at nagkusa na magpaliwanag. Saang palapag ang casino? Tanong ni Cyrus na nakakunot ang noo. Ang 38 palapag din ang pinakamataas na palapag ng gusaling ito. Sagot ng binata. Hindi ko inaasahan na ang casino na ito ay napakahiwaga. Mahinang sabi ni Cyrus. Ang casino na ito ang pinakamalaking casino sa ating bansa. Dagdag pa ng kabataan. Makalipas ang ilang minuto, dahan-daang huminto ang elevator. Ding-dong. Dahan-daang bumukas ang pinto ng elevator. Sa sandaling bumukas ang pinto ng elevator, narinig ni Cyrus ang isang nakakabinging sigaw. Ang sigawan ay taliwas sa katahimikan ng gusali. At kabilang sa mga sigawan ang mga buntong hininga, hiyawan ng mga babae, poker, mahjong, at iba't ibang makina. Ang mga boses na ito ay magkakaugnay at hindi pangkaraniwang malakas. Hindi mabilang na mga sugarol ang nagtitipon-tipon sa lugar na ito. Ang ilang mga tao ay maaaring yumaman sa magdamag, at ang ilang mga tao ay maaaring bilyonaryo bago sila pumasok, at kapag sila ay lumabas, sila ay mga walang tirahan. Direktang nagulat si Cyrus sa masiglang eksena sa casino. Bagamat hindi si Cyrus ang unang beses na dumating ang chapter sa casino, ang gayong buhay na casino ay nakakabigla pa rin. Siyempre, alam ni Cyrus na ang lugar na ito ay libingan din ng hindi mabilang na mga tao. Kapag nakapasok na siya sa lugar na ito, mahuhulog siya sa bangin at mahihirapan siyang makalabas.